Samantala, makakapanayam natin ngayon sa telepono si Philippine College of Physicians Dr. Tony Lacson kaugnay ng tulong ng kanilang organisasyon sa mga biktima ng bagyo. Magandang gabi po, Dr. Lacson. Si Mark Astrodes po. Ay, magandang gabi din at sa mga nakikinig sa inyong programa. Dr. Lacson, ano po ang tulong na ipapadala ng inyong organisasyon? Well, ako kasi kasama ng Department of Health din at saka ng UP Manila, yung Pahinugod, at saka ng Philippine College of Physicians Organization ng DOS. So kahapon, nag-meeting sa Department of Health sa Duque Hall, alas 2 ng hapon. Pinangunahan ni Secretary Ona at saka ni Undersecretary Ted Herbosa tungkol doon sa gagawin. Kasi ang pinakamahirap, nabanggit ni Secretary Ona at ni ASEC Eric Tayag, ay yung communication. Ang in-establish kahapon yung infrastructure kung paano gagawin. So, sa una, we need communication, coordination, at saka command and control center. Okay. Ayos ang coordination. Tapos, naghahanap ng mga volunteers na mga doctors. Ang in charge ngayon sa private sector, yung UP Manila Group, Pahinugod, coordination with one of the largest organization ng doktor, mga 10,000 yung Philippine College of Physicians, PMA, tatawagin din natin, yung mga Philippine College of Surgeons. Para sa ganun, handa tayo dun sa manpower. Okay. Kasi ngayon, Secretary Almendras isang press con, nasa search and rescue operations, siyempre, relief. Pagkatapos magkaroon tayo ng establishment and transportation and communication, may datos ka na, siyempre, papasok sa evacuation centers yan. At, Dr. Lacson, opo. marami na pong medical teams mula sa ibang bansa. Sa aming pagkakaalam, Japan, Germany ay nagpadala na rin po ng kanilang medical teams papuntang Pilipinas. Sa inyong pagkakaalam, paano po ang deployment ng mga medical teams? Dahil maraming lugar po ang tinamaan. Well, ang talagang kasing way niyan, kung aaralin natin yung federal report ng Hurricane Katrina, ang talagang unang talaga nandyan is military, navy, and everything. Since merong kakayanan ito mga medical teams from other countries, may kakayanan sila to go there right away in coordination lang with the Department of Health. Ang problem ng local medical teams to help is our non-accessibility dun sa mga areas na gusto nating puntahan. As you can see, as gleaned from the news report, wala kaming access going there. Nasa planning stage right now, and therefore the government should lead us and we will partner. And then, ang problema namin, kahit may mga doktor in the area to be mobilized, affected din ang mga doctors din dyan . So ngayon, we're planning it out. Paglabas ng Department of Health, kasama yung mga medical organization, sabay-sabay kaming pupunta, hinati siya sa 6 medical teams . So right now, we will entertain all this. Ako, personally, I'm not from the Department of Health leadership. But syempre, kung may tulong na nandyan, coming from big countries na may experience dito, this is all welcome in coordination with the task force and Department of Health. Sa inyong pagkakaalam, Dr. Lacson, ano po ang time frame na ating tinitingnan? Dahil ating mga kababayan kailangan po ng immediate help. So kung meron tayong problema sa pag-transport ng mga gamit o ng mga personnel, meron na po bang nakikipag-ugnayan sa Philippine Air Force o sa mga pribadong airline companies o sa mga individual na meron kakayahang paggamit ng kanilang mga chopper o aeroplano? Well, actually, pag tinignan mo yung Katrina report dun sa federal, ang unang-una talaga dyan is basically military, naval, army, and everything. Kasi may makakayanan yan. Nasa isa kang team na national leader, nandun din yung Department of Health mo. And then, ang nangyari doon, kung maalala namin kasi nilagay nila sa New Orleans Superdome lahat. And then, itong Gaisano tsaka yung mga market dyan, yung mga big malls, ang ginawa nila dyan, inopen ng Walmart noon. At nakipag-ugnayan lang yung gobyerno at ang Walmart din sa Amerika, nag-donate din, almost $3 million din, para coordinated yung movement. Hindi mo na i-bring in yung supplies. So ito isang suggestion ko na sinasabi the other day pa na dapat i-open, let's say, Robinson's Gallery, Robinson's or Schumart there and everything, and then the government should pay or perhaps private sectors will pay at doon na o-orderin kasi mahirap i-transport yun. And then bring the evacuees to a large center, coordinated na since nandiyan na yung military. Okay. So
yan ang unang-una. And then establish the power as well as the communication network so that the medical team and the private sector can help. Yun Okay. po ang suggestion ko po na sinasabi based on a large report, almost a 10-month report after the Katrina hurricane in 2005. Okay. Maraming salamat po sa inyong mga ideya at sana po ay talagang makapagtulungan ang gobyerno at ang private sector. Maraming salamat din po.